Walang natira, Flor. Huwag kang madamot. Pamilya tayo. At kailangan ako ng pinsan mo sa kulungan. Ang mga salitang iyon ni Tija Ramona ay parang isang matalim na taga sa gitna ng dibdib ni Florentina. Nakatayo siya sa madilim na sulok ng kusina ng Engrandeng Hotel. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa sa pagod matapos ang 18 oras na walang tigil na pagsisilbi sa mga mayayaman. Sa kanyang nanginginig na kamay, hawak niya ang isang lukot na sobreng medical. Ang tanging pag-asa para sa operasyon sa pandinig ng kanyang kapatid na si Nonoy bukas ng umaga. Ngunit ang loob nito ay wala ng laman, kundi hangin at pait. Ang perang pinaghirapan niya sa loob ng 3 taon, ang perang bawat sentimo ay katumbas ng kanyang dugo at pawis, ay kinuha ng tanging kamag-anak na itinuring niyang kanlungan. Dahan-dahang nalaglag ang sobre mula sa kanyang mga daliri at lumanding ito sa malamig na semento ng walang ingay. Pakiramdam ni Flor ay unti-unting nawawala ang hangin sa kanyang paligid. Ang ingay ng mga kubyertos at tawanan ng mga bisita sa labas ay tila naging malayong bulong. Nanigas ang kanyang buong katawan, ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila pinipitpit ng isang dambuhalang bigat. Hindi siya makahinga, hindi siya makaiyak. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso na tila isang tambol na nagbabadya ng panganib. Bakit ang mga taong pinag-aalayan mo ng iyong buhay ang siya pang kukuha ng iyong dahilan para mabuhay? Ano pang tinitunganga mo dyan, Flor? Galaw! Isang VIP ang naghihintay sa room 301. Kapag nagreklamo si Don Silvio, sisiguraduhin kung sa kalsada kayo pupulutin ng pipi mong kapatid. Ang boses ni Gustavo, ang kanilang tagapamahala, ay parang latigo na humampas sa kanyang pandinig. Mabilis na pinahid ni Flor ang luhang, hindi pa man lang tuluyang pumapatak. Inayos niya ang kanyang uniforme, pilit na ibinalik ang dangal sa kanyang nagigibang pagkatao. Kinuha niya ang tray ng alak na inabot ni Gustavo, isang bote ng mamahaling Vang Rosso na hindi niya alam ay pinalitan na ng bastos na alak upang idahilan sa kanyang pagkakasibak. Lumakad siya patungo sa dulo ng pasilyo, bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Pagpasok niya sa room 301, bumungad sa kanyang isang silid na tila nilamon ng katahimikan. Doon, sa gitna ng karangyaan, nakaupo ang isang lalaking tila gawa sa yelo. Si Don Silvio Marbella. Ang kanyang mukha ay kasing talim ng pait. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malayo, tila may sariling mundong kinukulong. Inilapag ni Flor ang alak sa mesa. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Sinubukan niyang magsalita. Bumati sa wikang Ingles, gaya ng itinuro sa kanila. Ngunit napansin niyang hindi man lang kumurap ang lalaki. Walang reaksyon sa tunog ng kanyang boses. Doon napansin ni Flor ang isang bagay na tanging ang isang taong sanay sa katahimikan ang makakaunawa. Ang mga mata ni Silvio ay hindi nakatingin sa kanya, kundi sa galaw ng kanyang labi, at ang kanyang mga daliri ay bahagyang kumukumpas sa ilalim ng mesa. Isang galaw na pamilyar kay Flor. Ang makapangyarihang Don Silvio Marbella, ang hari ng korporasyon, ay hindi nakakarinig. Sa gitna ng kanyang sariling pighati, isang kislap ng awa ang dumaan sa puso ni Flor. Hindi siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay sa antas na makikita ng lalaki malayo sa paningin ng sinumang nakasilip sa pinto. Gamit ang maliliit at mabilis na kumpas ng kanyang mga daliri, ang wikang itinuro niya kay Nonoy, sinabi niya, "Ang alak na ito ay hindi ang in-order ninyo. Huwag ninyong inumin. Mapapahamak kayo." Tumigil ang mundo ni Silvio. Ang kanyang mga mata, na kanina ay tila patay, ay biglang nagliyab sa gulat at panganib. Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Flor. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at nanginginig sa galit at pagtataka. Isinara niya ang pinto sa likuran nito at iniharap ang dalaga sa kanya. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Flor. Sino ka talaga? At paano ngang isang hamak na katulong na gaya mo ay alamang lihim na kahit ang sarili kong pamilya ay walang malay?
Ang tanong ni Silvio ay hindi lumabas sa kanyang bibig, kundi nakasulat sa kanyang nanlilisik na mga mata habang mabilis na kumukumpas ang kanyang kamay sa harap ni Flor. Tumayo si Flor ng matuwid, sa kabila ng takot. Sa kabila ng katotohanang wala na siyang perang pambayad sa ospital bukas. Ang kanyang katahimikan ay naging kanyang sandata. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng makapangyarihang lalaki. Ang kanyang mga kamay ay muling kumumpas ng may kasiguraduhan. Ako ay isang kapatid na gagawin ang lahat para sa kanyang mahal sa buhay. Gaya ninyo, ako rin ay bilanggo ng isang mundong puno ng dusa at doitra. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Tila may namumuong bagyo sa pagitan ng dalawang kaluluwang kapwa-sugatan. Sa labas, naririnig na ni Flor ang papasok ng mga yabag ni Gustavo at ng mga gwardya. Handang dakpin siya sa kasalan ng hindi niya ginawa. Matatapos na ba rito ang pangarap ni Flor para kay Nonoy? O ang pagkakataong ito ang magiging susi sa kanyang paglaya mula sa tanikala ng kahirapan at utang na loob? Hindi inasahan ni Silvio ang biglang pagpasok ng mga gwardya sa silid. Sa isang mabilis na kilos, binitawan niya ang braso ni Flor at mabilis na nag-ayos ng kanyang sarili, habang si Flor naman ay yumuko, pilit na itinatago ang namumutlang mukha. Don Silvio, may problema ba? Tanong ni Gustavo habang nakasilip sa pinto. Ang kanyang mga mata ay mapanuring nakatingin kay Flor na parang isang mga ngaso sa kanyang biktima. Hindi sumagot si Silvio. Tumingin siya kay Flor pagkatapos ay kay Gustavo. Sa isang kalmadong kumpas ng kamay na hindi naiintindihan ng sinuman maliban kay Flor, sinabi ni Silvio sa hangin, "Lumabas kayong lahat. Ang babaeng ito ay nanatili upang ayusin ang pagkakamali sa inyong serbisyo." Nang makaalis na ang mga gwardiya, muling nagbago ang atmosfera sa silid. Nilapitan ni Silvio ang bote ng alak na itinuro ni Flor kanina. Amoy pa lamang ay batid na niyang hindi ito ang kanyang binili. Tiningnan niya si Flor. Ang kanyang mga mata ay hindi na mapanganib kundi puno ng kuryosidad. Inilabas niya ang kanyang notebook at isinulat ang, "Bakit mo ako tinulungan? Alam mong maaari kang mapahamak sa ginawa mo." Bahaging nanginig ang mga daliri ni Flor habang sinasagot ito sa wikang Yas. "Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawala ng tinig sa mundong puno ng ingay, hindi ko hahayaang may madamay sa kamalian ng iba, lalo na kung ang kapalit ay ang dangal ng isang tao." Tumigil si Silvio. Sa loob ng maraming taon, sanay siya sa mga taong lumalapit sa kanya dahil sa kanyang yaman o dahil sa takot. Ngayon, sa harap niya ay isang babaeng walang dala, kundi ang kanyang pagkatao at ang pait ng buhay. Kinuha ni Silvio ang kanyang tseke at mabilis na nagsulat ng isang malaking halaga. Higit pa sa kailangang pambayad sa operasyon ni Nonoy. "Tanggapin mo ito. Hindi ito bayad, kundi isang kontrata." Pagsusulat niya sa papel. "Kailangan ko ng isang taong tulad mo. Isang taong nakakaintindi sa katahimikan at hindi gagamit ng salita para manira. Mula ngayon, ikaw ang aking personal na katulong. Walang sinuman ang makakaalam ng aking kondisyon maliban sa iyo." Natigilan si Flor. Ang halagang nakasulat ay sapat upang iligtas si Nonoy. Ngunit ang kapalit ay ang pagpasok sa mansyon ng mga Marbella, ang lugar kung saan naroon ang mga taong nais siyang ibagsak. Tumingin siya sa malayo. Sa bintanang tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Alam niyang ito ang huling pagkakataon upang mabago ang kapalaran ng kanyang kapatid. "Pumapayag ako," sanyas ni Flor. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong pag-asa. Ngunit habang papasok siya sa kanyang bagong tungkulin, hindi niya alam na sa labas ng pintong iyon, isang anino ang nakikinig. Si Gustavo. Ang lahat ng kanilang usapan ay naitala ng kamera na nakatago sa loob ng isang florera. Numisi ang lalaki habang pinapanood ang monitor. Paglabas ni Flor sa hotel, tumakbo siya patungo sa ospital upang bayaran ang operasyon ni Nonoy. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, ang kanyang telepono ay tumunog. Isang mensahe mula sa ospital ang dumating.
Miss Santos, paumanhin po. Ngunit ang inyong reserbasyon para sa operasyon ay kinansela ng nagbayad ng inyong bill. May ibang instruksyon silang ibinigay. Napahinto si Flor sa gitna ng mataong kalye. Ang kanyang puso na kanina ay punong-puno ng pag-asa ay muling nabalot ng lamig. Sino ang may kakayahang magdikta sa ospital at bakit nila nais na pigilan ang operasyon ni Nonoy? Ang tanikala ng utang na loob ay tila humihigpit muli at sa bawat hakbang niya, nararamdaman niyang may mga mata na nakabantay sa bawat galaw niya sa loob ng mansyon ng mga Marbella. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa mukha ni Flor habang nakatayo siya sa harap ng pintuan ng ospital. Ang mga salita ng nurse ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang operasyon ni Nonoy ay kinansela, hindi dahil sa kakulangan ng pondo, kundi dahil may nagbawal. Sino ang may sapat na kapangyarihan upang pigilan ang isang medical na pamamaraan sa loob ng isang pampublikong institusyon? Sa kanyang paglalakad patungo sa mansyon ng mga Marbella, ang bawat hakbang ay tila isang pasanin. Pagdating niya sa malaking gate na bakal, sinalubong siya ng mga gwardiya na tila naghihintay sa kanyang pagdating. Hindi siya dumaan sa main entrance, kundi sa isang maliit na pinto sa gilid na ginagamit lamang ng mga tagapagsilbi. Ang loob ng mansyon ay kasing lamig ng isang libingan. Ang mga kristal na chandelier sa kisame ay tila mga matang nagbabantay sa bawat galaw niya. Habang binabaybay niya ang mahabang pasilyo, nakita niya si Donna Amalia na nakatayo sa tuktok ng hagdan. Ang kanyang suot na mamahaling gown ay tila bumabalot sa kanya sa isang huwad na kabanalan. Nang makita niya si Flor, dahan-dahang bumaba ang babae. Ang bawat pagtunog ng kanyang tahong sa sahig ay parang pagmartilyo sa loob ng dibdib ng dalaga. Kaya pala palaos na ang serbisyo ni Silvio ay dahil sa isang katulong na walang alam kundi ang lumandi sa kanyang amo, wika ni Amalia. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit puno ng lason. Lumapit siya kay Flor at hinawakan ang baba ng dalaga. Pinipilit itong tumingin sa kanyang mga mata. Huwag mo isiping ligtas ka rito. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may tenga, at ang bawat pagkain mo ay binabantayan ko. Hindi kumibo si Flor. Nanatiling nakayuko, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang apron. Alam niyang ang bawat salitang bibitawan niya ay maaaring maging mitsa ng mas malaking gulo. Pagkatapos ay dumating si Lola Esmeralda, ang matandang tagapangalaga ng mansyon, na may dalang isang baso ng mainit na gatas. Sa isang mabilis na kilos, hinila niya si Flor patungo sa kusina, malayo sa mapang-aping titig ni Amalia. Sa loob ng kusina, inilapag ni Lola Esmeralda ang gatas at kumuha ng isang pirasong tela. "Mag-ingat ka, iha," bulong ng matanda, habang pilit na inaayos ang dumi sa mukha ni Flor. Ang mansyong ito ay hindi bahay, kundi isang bitag. Ang mga Marbella ay may lihim na mas malalim pa sa karagatan. Mula sa ilalim ng kanyang bulsa, inilabas ng matanda ang isang lumang litrato na bahagyang napunit. Nakita ni Flor ang mukha ng isang babae, ang ina ni Silvio, na may hawak na isang susi. Susi ito sa katotohanan, muling bulong ng matanda. Ngunit huwag mong hayaang makita nila na may alam ka. Bago pa man makasagot si Flor, isang malakas na tunog ng babasagin ang narinig mula sa dining room. Ang paboritong klorera ni Amalia ay nadurog sa sahig. Si Silvio ay nakatayo doon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin sa isang dokumento sa mesa. Lumapit si Flor. Ang kanyang puso ay nagbabadyang tumigil sa bilis ng pintig. Nang makalapit siya, nakita niya ang dokumento. Isang notice mula sa ospital. Ang operasyon ni Nonoy ay hindi lamang kinansela. Ang pangalan ng kanyang kapatid ay tinanggal sa listahan ng mga pasyente dahil sa isang peking ulat na nagsasabing siya ay pumanaw na. Napahawak si Flor sa mesa upang hindi matumba. Ang kawalan ng katarungan ay parang isang bagyong sumira sa lahat ng kanyang itinayo. Tumingin si Silvio sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Hindi para sa kanya,
kundi para sa mga taong gumawa ng krimen. Isinulat niya sa papel, "Hindi sila titigil. Kailangan nating kumilos ngayon." Sa gabing iyon, habang ang buong mansyon ay natutulog, si Flor ay nakatayo sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang liwanag ng buwan. Alam niyang simula pa lamang ito ng isang mahabang laban. Ang susi sa katotohanan ay naririto sa loob ng mga pader na ito at sa bawat paghinga niya, nararamdaman niyang ang mga pader ay unti-unting sumasara, handang lamunin ang sinumang mangahas na tumutol. Ang gabi ay tila bumibigat. Bawat segundo ay tila isang malaking pader na unti-unting lumalapit upang ipitin ang paghinga ni Flor. Sa loob ng silid-aklatan ni Silvio, ang tanging liwanag na nagmumula sa isang lampara sa lamesa ay nagbibigay ng mahahabang anino sa mga dingding. Nakatayo roon si Silvio. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa peking dokumento ng kamatayan ni Nonoy. Dahan-dahang lumapit si Flor. Ang kanyang mga yapak sa sahig na kahoy ay halos walang tunog. Ramdam niya ang tensyon sa hangin, isang uri ng tensyon na nagmumula sa galit na hindi mailabas ng kanyang amo dahil sa kanyang kapansanan. Kumuha si Flor ng isang pirasong papel at mabilis na nagsulat. "Hindi ito aksidente. Alam nilang ito ang kahinaan ko at ginamit nila ito para kontrolin ako." Humarap si Silvio sa kanya. Ang kanyang muka ay hindi na ang malamig na yelo na nakasanayan ng mga tao sa labas. Ito ay isang muka ng isang taong sawang-sawa na sa pagpapanggap, isang lalaking handa ng sumabog. Kinuha niya ang bolpen at marahas na isinulat. "Amalia, siya ang may hawak ng lahat ng koneksyon sa ospital. Kailangan nating mabawi ang orihinal na record ni Nonoy bago nila ito tuluyang sunugin." Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang malakas na katok sa pinto ang nagpabigla sa kanila. Mabilis na itinago ni Flor ang papel sa ilalim ng mga libro, habang si Silvio naman ay umupo sa kanyang silya at nagpanggap na nagbabasa ng isang makapal na libro. Bumukas ang pinto at pumasok si Amalia, dala ang isang niting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang isang tray ng gatas, ang ritual na tila isang sumpa. "Silvio anak," malambing na wika ni Amalia, ngunit ang kanyang mga mata ay parang lawin na sumusuri sa bawat sulok ng silid. Tumingin siya kay Flor. Ang kanyang tingin ay matalim na parang kutsilyo. "Bakit gising pa ang iyong katulong? Hindi ba't sinabi ko na ang mga taong tulad niya ay dapat na natutulog na sa ganitong oras?" Hindi tumingin si Flor sa kanya. Yumuko siya. Pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang dibdib. Naramdaman niya ang presensya ni Amalia na lumalapit sa kanya, ang amoy ng mamahaling pabango nito na tila isang mabangong lason. "Umalis ka na, Flor." Utos ni Silvio gamit ang wikang pasenyas na hindi maintindihan ni Amalia. Nang makalabas si Flor, hindi siya dumiretso sa kanyang silid. Sa halip, nagtago siya sa likod ng malaking kurtina sa pasilyo. Mula roon, narinig niya ang boses ni Amalia na nagbago ang tono, naging malamig at puno ng banta. "Huwag kang masyadong magtiwala sa babaeng yan, Silvio. Alam ko ang nakaraan nila. Ang mga taong galing sa putikan ay marunong magtaksil kapag inalok ng mas malaking halaga." Nang makaalis si Amalia, mabilis na bumalik si Flor sa silid-aklatan. Natagpuan niya si Silvio na nakatingin sa labas ng bintana, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Mabilis na kinuha ni Flor ang papel at isinulat. "Kailangan nating magpalitan ng mensahe sa paraang hindi nila mapapansin. Sa susunod na pagkakataon, gagamit tayo ng mga libro. Maglalagay ako ng tanda sa mga pahinang kailangan mong basahin." Tumango si Silvio. Sa kabila ng panganib, may isang maliit na kislap ng koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Isang lihim na alyansa na unti-unting nagiging sandata laban sa kasamaan ng mansyon. Ngunit habang naglalakad si Flor pabalik sa kanyang maliit na kwarto, nakita niya si Gustavo sa dulo ng pasilyo, hawak ang isang maliit na device
na nagpapadala ng impormasyon sa kanyang telepono. Alam na ni Gustavo ang tungkol sa mga lihim na pag-uusap. At sa bawat sandaling lumilipas, ang bitag na inihanda ni Amalia ay lalong humihigpit. Paano sila makakakilos kung ang bawat hakbang nila ay nakabantay? Ang mga bituin sa labas ng mansyon ay tila mga saksi sa isang larong punong-puno ng panganib. Sa loob ng kwarto ni Flor, hindi siya dinalaw ng antok. Ang bawat kaluskos ng mga dahon sa harden ay nagpapatibok ng mabilis sa kanyang puso. Alam niyang hindi na siya maaring magkamali. Ang susunod na hakbang ay hindi lamang para sa kanyang emosyon, kundi para sa kaligtasan ni Nonoy at ni Silvio. Kinabukasan, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw sa harden, muling nagtagpo ang landas ni Flor at ng kanyang tiyahin na si Tia Ramona. Hindi ito pagkakataon. Halatang naghihintay ang matanda sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ang mukha ni Ramona ay bakas ng pagod at takot. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pagtingin sa paligid, natatakot na may makakita sa kanila. Flor, pakinggan mo ako. Pabulong na wika ni Ramona. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko gustong gawin ang lahat ng ito. Si Doña Amalia, hawak niya ang utang ng anak ko sa songbak. Kapag hindi ko sinunod ang gusto niya, papatayin nila ang pinsan mo. Tumigil si Flor sa pagwawalis. Tiningnan niya ang kanyang tiyahin, ang babaeng itinuring niyang ina sa loob ng mahabang panahon. Tiya, hanggang kailan? Hanggang kailan ninyo gagamitin ang utang na loob para sirain ang buhay ko? Ang perang ninakaw ninyo, ang pagtataksil ninyo, lahat yon ay parang patalim na bumaon sa likod ko. Kailangan ko ng pera, Flor. Wala akong ibang paraan. Sigaw ni Ramona. Kahit pabulong, ay ramdam ang pait. Bago pa makasagot si Flor, lumabas mula sa likod ng mga palumpong si Doña Amalia. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiting mapanukso. Sa kanyang kamay ay isang makapal na sobre. Ang ganda ng inyong pag-uusap, wika ni Amalia habang dahan-dahang lumalapit. Inabot niya ang sobre kay Ramona. Narito ang kabayaran para sa impormasyong ibinigay mo tungkol sa pagtatagpo nila ni Silvio kagabi. Naramdaman ni Flor ang pagdugo ng kanyang puso. Ang pagtataksil ay hindi na lamang isang hinala. Ito ay isang katotohanan na nakalantad sa kanyang harapan. Tumingin si Flor kay Amalia, hindi na may takot, kundi may matinding puot na pilit niyang ikinukubli. Doña Amalia, ang pagtataksil ay parang boomerang. Babalik at babalik din ito sa inyo. Ang tapang mo na, Flor, tumawa ng mahina si Amalia. Pero tandaan mo, sa mundong ito, ang katarungan ay binibili ng pera. At ikaw, wala kang kahit na anong sentimo. Pagkaalis ni Amalia, iniwan niya ang isang Flor na hindi naluhaan. Sa halip, ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Pumasok siya sa mansyon at dumiretso sa silid-aklatan. Doon, kinuha niya ang libro ng mga batas na hiniling niya kay Silvio na ipahiram sa kanya. Sa loob ng pahina, kung saan may nakasulat na tungkol sa fraud and misappropriation, nag-iwan siya ng mensahe para kay Silvio. Tia Ramona is the link, but she is also a victim. We can use her fear to make Amalia reveal the truth. Don't act yet. Let them think they are winning. Nang hapong iyon, habang naghahanda ng hapunan, nakita ni Flor si Silvio na binabasa ang libro. Ang lalaki ay tumingin sa kanya. Isang seryosong tango ang naging sagot. Sa kabila ng mga pader na naghihiwalay sa kanila, ang kanilang isipan ay iisa na. Alam ni Flor na ang bawat pagkilos ni Amalia ay isang paghakbang patungo sa sarili nitong kapahamakan. Ang laro ay nagsisimula na, at sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima, siya na ang magiging manlalaro. Ang umaga sa mansyon ng mga Marbella ay nagsimula sa isang nakakabining katahimikan na tila nagbabadya ng bagyo. Sa hapagkainan, ang tunog ng pilak na kutsara na tumatama sa porselen ng plato ay nagmimistulang batingaw ng tensyon. Si Doña Amalia ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa.
Ang kanyang mga mata ay nanunuot na nakatingin sa gatas na inilapag ni Flor sa harap ni Silvio. Ramdam ni Flor ang bawat titig ng babae sa kanyang likuran. Bawat galaw niya ay tila sinusuri. Bawat paghinga niya ay binibilang. Ngunit sa kanyang isipan, ang bawat segundo ay bahagi ng isang detalyadong plano. Kagabi, gamit ang isang maliit na vial na nakuha niya mula sa isang mapagkakatiwalaang parmasyutiko, pinalitan niya ang lason na kadalasang inilalagay ni Amalia sa gatas. Hindi ito lason, kundi isang sangkap na nagdudulot ng matinding antok at pamamanhid ng pandinig. "Silvio, anak, inumin mo na ang iyong gatas," wika ni Amalia. Ang kanyang boses ay tila pulot na puno ng lason. "Para ito sa iyong kalusugan." Humarap si Silvio kay Flor. Sa isang saglit, nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang tahimik na senyas ang ibinigay ni Flor. Isang bahagyang pagtango na nagsasabing ligtas ang inumin. Ininong ni Silvio ang gatas nang walang pag-aalinlangan. Maya-maya pa, nagsimulang kumilos ang epekto. Si Silvio ay nagkunwaring nahihilo, unti-unting sumasandal sa kanyang silya, habang ang kanyang mga mata ay unti-unting pumipikit. "Silvio, anong nangyari sa iyo?" Kunwaring gulat na sigaw ni Amalia, bagamat sa kanyang mga mata ay may kislap ng tagumpay. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa lalaki. "Gustavo, tawagan mo ang doktor. Huwag hayaang makita ng sinuman ang kalagayan niya ngayon." Sa kaguluhan, nakita ni Flor ang pagkakataon. Habang abala ang lahat sa pag-aalaga sa hinihimatay na amo, mabilis siyang pumasok sa opisina ni Amalia na nakabukas ang pinto. Ang kanyang puso ay tumitibok na parang ibon na gustong kumawala sa hawla. Sa loob ng drawer, sa ilalim ng isang makapal na alpombra, nakita niya ang maliit na black box kung saan nakatago ang mga dokumento ng pag-aari ng Marbella Group at ang mga resibo ng bayad kay Tia Ramona. Mabilis niyang kinuha ang mga ito at pinalitan ng mga dokumentong kopya na inihanda niya noon pa man. Sa bawat pagbukas ng bawat drawer, naririnig niya ang mga yabag ni Gustavo sa labas. Pawis na pawis si Flor. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit hindi siya tumigil. Nang makuha na niya ang lahat, dahan-dahan niyang isinara ang cabinet at lumabas. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Paglabas niya, nasalubong niya si Gustavo na may dalang telepono. "Saan ka galing, Flor?" tanong nito. Ang kanyang boses ay may halong pagdududa. "Inutusan ako ni Lola Esmeralda na kumuha ng mainit na tubig para sa pagising ni Don Silvio," sagot ni Flor. Ang kanyang tono ay kalmado at puno ng paggalang. Hindi siya nagpakita ng kahit anong senyales ng kaba. Pinanood siya ni Gustavo na matagal bago humakbang palayo. Nang makarating si Flor sa silid ni Lola Esmeralda, doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Inilabas niya ang mga dokumento. Iyon ang mga ebidensyang kailangan nila upang pabagsakin ang lahat. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga papel, may isang pangalan na lalong nagpalungkot sa kanya. Ang pangalan ng kanyang tiyahin na nakalagay sa listahan ng mga babayaran para sa mga gawaing ilegal. Ang tiyahin niya ay hindi lamang biktima. Siya ay naging bahagi ng mismong kadiliman na sumisira sa kanilang pamilya. Hindi lang pera ang nawala kay Flor. Ang huling hibla ng pagtitiwala sa kanyang dugo ay naputol na rin. At sa harap ng mga dokumentong ito, alam ni Flor na wala na siyang ibang pagpipilian. Ang hustisya ay dapat manaig, kahit na ang kapalit nito ay ang paglisa ng huling taong itinuring niyang kapamilya. Ang sikat ng araw sa mansyon ay tila naging isang mapagkunwaring saksi sa gulo na hindi pa rin natatapos. Sa araw na ito, ang mansyon ay puno ng mga bisitang investors at mga miyembro ng board. Si Doña Amalia ay nakasuot ng kanyang pinakamagarang alahas. Ang kanyang muka ay puno ng ngiting matamis habang inilalatag ang kanyang plano para sa pagpapatakbo ng kumpanya. Dala ang huwad na dokumento ng paglipat ng kapangyarihan mula kay Silvio. Si Flor ay tahimik na naglilingkod sa paligid. Ang bawat galaw niya ay may dalang bigat ng lihim na dala ng mga dokumentong nakuha niya.
Habang naglalakad siya sa pasilyo, nasalubong niya si Gustavo. Ang lalaki ay tumigil at hinarang ang kanyang daan. Ang kanyang mga mata ay nanunuot na nakatingin sa bulsa ng apron ni Flor. "Masyado kang tahimik na yon, Flor. Anong itinatago mo?" Wika ni Gustavo habang unti-unting lumalapit. Ang bawat hakbang niya ay may halong pananakot. Hindi na tinag si Flor. Tiningnan niya ang lalaki ng diretso sa mga mata. "Naghahanda lamang ako para sa pulong mamaya, Gustavo. Hindi ba't yon ang utos ni Doña Amalia?" Nang marinig ang pangalan ng kanyang amo, bahagyang umurong si Gustavo. Ngunit hindi pa rin nawawala ang pagdududa. Sa gitna ng tensyong iyon, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Si Silvio, na tila walang nangyari sa kanyang pagkahimatay kagabi, ay naglalakad palabas. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng bakal. Tumigil siya sa harap ni Gustavo at Flor. Gamit ang kanyang mga kamay, mabilis siyang kumumpas. "Hayaan mo na siya, Gustavo. May mahalagang dokumento siyang ipapadala sa mga abogado ko." Nanlaki ang mga mata ni Gustavo. "Abogado, Don Silvio? Hindi ba't sinabi ni Doña Amalia na ikaw ay hindi pa maayos ang pakiramdam?" Tiningnan siya ni Silvio ng may paghamak. "Ang aking kalusugan ay hindi mo dapat alalahanin. Mag-focus ka sa iyong trabaho bago pa ako mawalan ng pasyensya." Nang makalampas ang dalawa, mabilis na pumasok si Flor sa opisina ni Silvio. Isinara niya ang pinto at inilabas ang mga dokumentong nakuha niya. Nakita ni Silvio ang mga resibo at ang listahan ng mga bank accounts na nakapangalan kay Tia Ramona at kay Gustavo. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng galit. Sa isang mabilis na kilos, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. "Ito na ang oras," senyas ni Silvio kay Flor. Ngunit bago pa man nila matapos ang kanilang pag-uusap, isang malakas na ingay ang nanggaling sa labas. Ang mga boses ng mga shareholders ay naririnig na. Nagsimula na ang board meeting. Si Amalia ay nasa itaas na ng entablado, nagsisimulang magsalita tungkol sa pagbabago sa Marbella Group. Si Flor, habang hawak ang mga dokumento, ay nakatayo sa likod ng kurtina sa loob ng conference hall. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang martilyo. Alam niyang kapag lumabas siya ngayon, wala na siyang balikan. Ang buhay niya bilang isang hamak na katulong ay magtatapos at ang laban para sa katarungan ay magsisimula. Sa sandaling lumingon si Amalia sa kanyang direksyon, nakita ni Flor ang ngiting mapanghamak ng babae. At para sa mga nakikinig sa likod ng mga kurtina, wika ni Amalia, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. "Lumabas ka, Flor. Alam naming nandyan ka." Ang buong silid ay napuno ng katahimikan. Ang lahat ng mata ay nakapako sa kurtinang pinagtataguan ni Flor. Ito na ang sandali. Ang sandaling babago sa lahat. Dahan-dahang hinawi ni Flor ang kurtina, ang kanyang ulo ay nakataas. Ang kanyang mga kamay ay hawak ang tanging sandatang kailangan niya. Ang katotohanan. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakapako sa bawat galaw ni Flor, habang dahan-dahan niyang hinahawi ang makapal na kurtina. Ang bawat hakbang niya sa sahig na marmol ay tila isang dagundong sa gitna ng nakakabinghing katahimikan. Si Doña Amalia ay nakatayo sa entablado. Ang kanyang muka ay nakabalot sa isang mapanghamak na ngisi. Tiwalang-tiwala na ang dalagang nasa harap niya ay wala ng laban. "Flor, hindi ba't sinabihan na kitang huwag nang magpakita sa mansyo ito?" Wika ni Amalia. Ang boses niya ay may bahid ng pagtataka, ngunit mas nanaig ang kayabangan. "Ano ang balak mo? Magmakaawa para sa iyong trabaho? O baka naman sinusubukan mong nakawin ang atensyon ng mga stockholder para sa iyong pansariling interes?" Tumingin si Flor sa paligid. Nakita niya ang mga mukha ng mga shareholders. Ang ilan ay nagbataka, ang ilan ay naghihintay, at ang iba naman ay tila naiinip na sa palabas. Hindi siya nagsalita. Sa halip, nilakad niya ang distansya patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat paghakbang ay puno ng katatagan
na hindi inaasahan ng sinuman. Nang makarating siya sa harap ng mikropono, hindi siya tumingin kay Amalia. Tumingin siya sa mga tao. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Hindi ako nareto para sa trabaho, Doña Amalia. Simula ni Flor. Ang kanyang boses ay malinaw at hindi man lang nanginig. Nandito ako dahil ang katarungan ay hindi pagmamay-ari ng mga taong may pinakamalaking pitaka. Kinuha ni Flor ang mga dokumentong nakuha niya mula sa drawer ni Amalia at inilapag ang mga ito sa ibabaw ng mesa. Narito ang mga resibo ng bayad sa mga taong ginamit ninyo para linlangin ang kumpanya. Narito ang patunay na ang kumpanyang ito ay hindi ninanakaw mula sa labas, kundi unti-unting kinakain mula sa loob. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng silid. Mabilis na lumapit si Gustavo, handang agawin ang mga papel mula sa kamay ni Flor. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang anino ang pumagitna sa kanila. Si Silvio. Ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay kasing talim ng isang agila na nakakita ng biktima. Hinawakan niya ang braso ni Gustavo at sa isang mabilis na kilos ay naitulak ito palayo. Lumingon si Silvio sa mga shareholders. Sa pamamagitan ng mga mabilis na kumpas ng kanyang kamay na isinalin ng isang interpreter na inihanda niya, nagsimulang magsalita si Silvio. Ang aking katahimikan sa loob ng mahabang panahon ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay pagsubok. Ang lahat ng dokumentong hawak ni Flor ay totoo. At kung mayroon mga duda, ang mga awtoridad ay nasa labas na ng pinto. Sa sandaling yon, bumukas ang pinto at pumasok ang mga opisyal ng pulisya. Ang muka ni Amalia ay unti-unting namutla. Ang kanyang mga kamay na kanina ay puno ng alahas ay nagsimulang manginig. Hindi siya makapaniwala. Ang lahat ng kanyang binuong plano, ang lahat ng kanyang pagmamanipula, ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto dahil sa isang katulong na kanyang minamaliit. Hindi maari ito. Silvio, anak, makinig ka sa akin. Sigaw ni Amalia, ang kanyang boses ay naging garalgal. Lahat na ito ay gawa-gawa lamang ng babaeng ito. Ngunit hindi na siya pinakinggan ng sinuman. Ang mga pulis ay dahan-dahang lumapit sa kanya, inilabas ang mga posas na bakal na kasing lamig ng kanyang puso. Habang inaakay siya palabas, tumingin si Amalia kay Flor. Ang kanyang mga mata ay puno ng sumpa. Hindi pa tayo tapos, Flor. Magbabayad ka. Nanatiling tahimik si Flor habang pinagmamastan ang pag-alis ng babaeng naging dahilan ng lahat ng kanyang pagdurusa. Wala siyang naramdamang tagumpay. Bagkus ay isang matinding pagkapagod. Ngunit sa likod ng lahat, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi, si Silvio. Hinawakan nito ang kanyang kamay, isang hawak na puno ng pasasalamat at respeto. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na kapayapaan ang sumibol sa puso ni Flor. Ang unang bahagi ng laban ay tapos na, ngunit alam niyang ang tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang sa labas ng mga pader na ito. Ang pagkakaaresto kay Doña Amalia ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa pundasyon ng buong kumpanya. Ngunit habang unti-unting kumakalma ang mga shareholders, ang mansyon ay naiwan sa isang kakaibang katahimikan. Si Flor, sa kabila ng tagumpay, ay hindi agad nakaramdam ng gaan. Ang kanyang isip ay nakatuon pa rin sa katotohanang ang kanyang tiyahin, si Tia Ramona, ay kasama sa listahan ng mga taong dapat managot sa batas. Habang naglalakad sa mahabang pasilyo ng mansyon na ngayon, ay tila maluwag na. Nasalubong niya si Lola Esmeralda. Ang matandang babae ay may hawak na isang sobre. Ito ang sulat na iniwan ni Ramona bago siya tumakas, bulong ng matanda. Alam niyang hahanapin siya ng batas, Flor. Gusto niyang malaman mo ang buong katotohanan. Binuksan ni Flor ang liham. Bawat pang-ungusap ay tila isang bagong sugat. Inamin ni Ramona na ang pagpapakulong sa kanyang sariling anak ay bahagi lamang ng mas malaking plano ni Amalia upang kontrolin ang perang ipapadala sana ni Flor para kay Nonoy.
Hindi ko akalaing hahantong sa ganito, sulat ni Ramona. Patawarin mo ako, Flor. Hindi ko man maibabalik ang lahat. Sana ay mahanap mo ang kapayapaan na hindi ko nakamit dahil sa aking kasakiman. Napaopo si Flor sa isang upuang bato sa garden. Ang bigat ng kanyang dibdib ay tila mga bato na unti-unting natutunaw. Sa malayo, nakita niya si Silvio na papalapit. Hindi ito nakasuot ng kanyang karaniwang mamahaling suit. Nakasuot lamang ito ng simpleng puting polo. Tila isang taong nagtatangkang hubarin ang lahat ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang bilyonaryo. Umupo si Silvio sa tabi niya. Hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang sobre at binasa ang nilalaman. Pagkatapos, kinuha niya ang kamay ni Flor at isinulat ang mga salitang ito sa kanyang palad. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, Flor. Ito ay para sa iyong sarili upang tuluyan ka ng makalaya. Tumingin si Flor sa lalaki. Ang mga mata ni Silvio ay puno ng pangunawa. Ang pangunawang tanging isang taong dumaan sa matinding pagsubok lamang ang makapagbibigay. Paano tayo magpapatuloy, Silvio? Ang pangalan ko ay nadungisan na. Ang pamilya ko ay gumuho na. Sisimulan natin sa pagbuo ng bago, senyas ni Silvio. Ang kumpanya ay may mga board member na handang tumulong sa mga proyektong pang-edukasyon. Maari nating itayo ang paaralang pangarap mo para sa mga batang kapareho ni Nonoy. Sa bawat salitang nakasulat sa kanyang palad, unti-unting bumabalik ang kulay sa mundo ni Flor. Ang paghihiganti ay tapos na, at ang pagtatayo ng pangarap ay nagsisimula na. Ngunit sa likod ng kanilang usapan, may isang hindi mapakaling pakiramdam. Ang mga alagad ni Amalia ay hindi lahat nakulong. Ang ilang mga ari-arian na nakapangalan sa pekeng mga kumpanya ay nawawala. Isang senyales na maaring may isa pang kamay na naglalaro sa likod ng mga eksena. Silvio, senyas ni Flor. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Hindi pa tapos ang lahat. May mga dokumentong kulang. Ang mga perang nailipat sa ibang bansa ay hindi pa natin natutunton. Tumingin si Silvio sa malayo. Ang kanyang panga ay tumigas. Alam ko, at hahanapin natin ang mga iyon, hindi bilang mga biktima, kundi bilang mga taong may hawak na ng kanilang sariling tadhana. Ang bawat gabi sa loob ng mansion ay hindi na kasing lamig ng dati. Ngunit ang tensyon ay hindi pa rin tuluyang nawawala. Si Doña Amalia ay nasa loob na ng rehas, ngunit ang kanyang mga alagad na nananatili sa labas ay parang mga aninong patuloy na kumikilos sa dilim. Si Gustavo ay nakakulong, ngunit bago siya tuluyang dinala sa bilangguan, may nabanggit siyang pangalan. Rodriguez. Ang pangalang ito ay hindi pamilyar kay Flor, ngunit kay Silvio, ito ay parang isang matandang sugat na muling bumukas. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga dokumento sa silid-aklatan, natagpuan ni Flor ang isang lihim na compartment sa likod ng isang malaking bookshelf. Sa loob nito ay isang lumang diary na pagmamay-ari ng ama ni Silvio. Habang binabasa niya ang mga pahina, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang pangalang Rodriguez ay ang dating kasosyo ng kanyang ama na ninakawan ni Amalia at ng kanyang mga kasabwat maraming taon na ang nakalilipas. Hindi lamang pera ang ninakaw nila. Ninakaw nila ang buong pagkatao at karangalan ng pamilyang iyon. Flor, anong nakita mo? Tanong ni Silvio sa pamamagitan ng kanyang mga daliri nang mapansin ang pagbabago sa mukha ng dalaga. Ipinakita ni Flor ang diary. Pagkabasa ni Silvio, ang kanyang mukha ay nabalot ng pagkagulat at pait. Kaya pala, senyas niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Ang perang nawawala. Hindi ito itinago ni Amalia. Ito ay ibinabalik niya sa mga Rodriguez. O baka naman, sila ang nagpapalakad sa kanya simula pa noong una. Ang pagkaunawa ay parang kidlat na tumama sa kanila. Ang tunay na kalaban ay hindi si Amalia. Siya ay isa lamang sunod-sunuran.
Ang pamilya Rodriguez ang tunay na mastermind na naghihintay ng tamang pagkakataon upang bawiin ang lahat mula sa mga Marbella. Kailangan nating mag-ingat, Flor. Isinulat ni Silvio sa papel. Ang bawat letra ay mariin at puno ng pagbabanta. Ang taong ito ay walang awa. Kung nalaman na lang hawak natin ang diary na ito, hindi na tayo ligtas kahit saan. Kinagabihan, habang bumubuhos ang ulan, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate ng mansyon. Isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana ang bumaba at tila may sinusuri sa paligid. Si Flor, na nakatanaw mula sa bintana, ay nakaramdam ng matinding kaba. Ang lalaki ay tumingin ng diretsyo sa bintanang kinaroroonan niya, at sa isang sandali, nagtama ang kanilang mga paningin. Ang lalaki ay numiti. Isang niting hindi tao, kundi niti ng isang maninila na nakakita na ng kanyang susunod na biktima. Mabilis na hinila ni Flor ang kurtina at patakbong lumapit kay Silvio. Nandito na sila, senyas ni Flor. Ang kanyang boses ay hindi na naririnig, ngunit ang kanyang bawat galaw ay puno ng desperasyon. Si Silvio ay tumayo at kinuha ang kanyang baril na matagal na niyang itinago. Hindi tayo susuko sa kanila, Flor. Sa pagkakataong ito, tayo ang magdidikta ng susunod na hakbang. Ang pag-asa na binuo nila ay tila isang kandilang malapit nang mamatay dahil sa malakas na hangin ng panganib. Ngunit sa kabila nito, ang kanilang pagkakapit-bisig ay mas humigpit. Ang laro ay nagbago ng hugis. Hindi na ito tungkol sa katarungan, kundi tungkol sa mismong kaligtasan. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ay tila mga huling segundo ng isang orasan na unti-unting nauubos. Sa loob ng marangyang sala ng mansyon, ang katahimikan ay muling bumasag sa kapayapaang pilit na binuo ni na Flor at Silvio. Nakapayo sa gitna ng silid si Don Eduardo Rodriguez, ang lalaking may hawak ng mga lihim na lubid na nagpapakilos kay Doña Amalia noon pa man. Ang kanyang tindig ay tila isang kagalang-galang na negosyante, ngunit ang kanyang mga mata ay walang iniwan sa isang maninila. Inilapag ni Flor ang tasa ng tsaa sa mesa. Pilit na pinatitigas ang kanyang mga kamay upang hindi ito manginig. Naramdaman niya ang malamig na tingin ni Eduardo na sumusuri sa kanyang bawat galaw. Mula sa kanyang simpleng uniporme hanggang sa kanyang mukha. Napakaganda ng iyong serbisyo, Flor. Simula ni Eduardo. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may dalang talim. Tumingin siya kay Silvio, na nakaupo ng tuwid at matatag. Silvio, napakalaki ng iyong utang na loob sa akin. Ang iyong ama, hindi niya sinabi sa iyo kung paano niya itinayo ang imperyong ito mula sa dugo ng aking pamilya. Hindi ba? Hindi sumagot si Silvio sa pamamagitan ng tinig. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mukha ni Eduardo. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Sa ilalim ng mesa, dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga daliri, nagbibigay ng mensahe kay Flor. I-on mo ang recorder sa ilalim ng desk. Mabilis na gumalaw si Flor. Sa pagkuha niya ng mga baso, lihim niyang pinindot ang maliit na button sa ilalim ng mesa na konektado sa kanyang telepono. Alam ko ang iyong lihim, Silvio. Pagpapatuloy ni Eduardo habang sumusubo ng tsaa. Isang bilyonaryong bingi. Isang taong hindi makarinig ng mga bulong ng kanyang sariling mga kasosyo. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa stock ng Marbella Group? Kapag nalaman ng publiko na ang kanilang pinuno ay may ganitong kapansanan. Tumingin si Eduardo kay Flor. Isang mapanghamak na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. At ikaw, Flor, isang hamak na katulong na nagtatangkang maging tagapagtanggol ng isang imperyo. Ibigay ninyo sa akin ang diary ng aking ama at ang mga dokumento ng Marbella at hahayaan ko kayong mamuhay ng tahimik. Kung hindi, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay magiging tampulan kayo ng kahihiyan sa buong bansa. Ito na ang sandali ng matinding pagsubok. Ngunit sa halip na matakot, si Silvio ay marahang numiti. Tumingin siya kay Flor at sa pamamagitan ng wika ng kanilang mga puso,
Kumumpa si Silvio ng may kasiguraduhan. Isinalin ito ni Flor sa wikang pambata, ngunit may tapang. Don Eduardo, Ang diary at ang mga dokumentong sinasabi mo ay wala na sa bahay na ito. Isang oras bago ka pumasok sa aming gate, ang aking mga abogado ay nagsumite na ng kopya nito sa National Bureau of Investigation. Kasama ang mga patunay ng iyong mga transaksyon sa labas ng bansa. natigilan si Eduardo. Ang kanyang tasa ay bahagyang nayanig, dahilan upang matapon ang ilang patak ng tsaa sa kanyang mamahaling Amerikana. Ang kanyang wad ng ngiti ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang mapanghahas na pot. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya ito at habang nakikinig, ang kanyang mukha ay dahan-dahang bumalik sa isang masamang ngisi. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Flor ng may matinding tagumpay. Nakalimutan niyo yata na kapag nakikipaglaro kayo sa akin, dapat ay alam ninyo ang aking mga alas. Wika ni Eduardo, ang bawat salita ay parang isang patalim na bumaon sa dibdib ni Flor. Nasa akin ang iyong kapatid, Flor, si Nonoy. Isang tawag ko lang at ang munting tahimik na mundong binuo mo para sa kanya ay magiging isang madilim na bangumot. Ang buong mundo ni Flor ay tila gumuho sa isang saglit. Ang kanyang tuhod ay nanghina at kung hindi lamang siya humawak sa gilid ng mesa, ay baka natumba na siya sa sahig. Ang kanyang tanging kahinaan, ang tanging buhay niya, ay nasa kamay na ng isang demonyo. Tumingin siya kay Silvio. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at desperasyon, humihingi ng tulong sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ang bawat segundo ng nakakabinging katahimikan sa loob ng sala ay parang mabigat na bato na dumadagan sa natitirang lakas ni Flor. Ang pangalan ni Nonoy na binigkas ng isang demonyong katulad ni Eduardo ay tila nag-alis ng lahat ng init sa kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang buong pagkatao. Ang kanyang paningin ay bahaging lumalabo dahil sa mga luhang pilit na humahabol sa kanyang mga pisngi. May 2 oras kayo, wika ni Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan habang sumasandal sa malambot na sopa. Iurong ninyo ang kaso sa NBI at ibigay sa akin ang lahat ng orihinal na dokumento ng Marbella. Kung hindi, huwag na kayong umaasang makikita pa ang batang yon. Gusto nang sumigaw ni Flor. Gusto na niyang ibigay ang lahat, kahit na ang sarili niyang buhay, makuha lamang ang kaligtasan ng kanyang kapatid. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa direksyon ni Eduardo, hinawakan ni Silvio ang kanyang kamay. Ang hawak nito ay mahigpit, mainit, at puno ng kasiguraduhan na tila nagsasabing, "Huwag kang bibigay. Narito ako." Tumingin si Silvio kay Eduardo nang walang kahit anong bakas ng takot. Sa isang mabilis at kalmadong pagkilos, inilabas niya ang kanyang tablet at may pinindot na button. Iniharap niya ang screen kay Eduardo. Sa screen, nakita ang isang live video feed. Si Nonoy ay ligtas na nakaupo sa loob ng opisina ng pulisya, kasama si Lola Esmeralda na masuyong sinusubuan ang bata ng pagkain. Sa paligid nila ay mga armadong opisyal ng pulisya na nagbabantay. Lanlaki ang mga mata ni Eduardo. Ang kanyang hawak na telpono ay bahagyang madulas sa kanyang pawisang palad. Paano nangyari ito? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay sa wakas ay nabalot ng pangamba. Sa pamamagitan ng mga mabilis na kumpas ng kanyang kamay, sumagot si Silvio. Bago ka pa man nagpadala ng mga tao sa paaralan ni Nonoy, nailipat ko na siya sa ilalim ng proteksyon ng mga awtoridad. Alam ko kung paano mag-isip ang mga katulad mo, Eduardo. Ang bawat laro mo ay alam ko na ang katapusan. Bumukas ang pinto ng sala nang walang anumang babala. Pumasok ang pangkat ng mga pulis na pinamumunuan ng isang hepe. Lumapit sila kay Eduardo at mabilis na pinalibutan ang lalaki. Don Eduardo Rodriguez, inaaresto ka sa kasong kidnapping, extortion, at muling pagbubukas ng kasong kriminal ng pamilyang Marbella. Dinala ng hepe ang kanyang boses sa buong silid ng may awtoridad. Nang ilagay ang mga posa sa mga kamay ni Eduardo, tumingin siya kay Flor at Silvio. Ang kanyang muka
ay pulang-pula sa galit at kahihiyan. Ngunit habang inaakay siya palabas ng mansyon, dahan-dahang lumapit si Silvio kay Flor. Nang mawala na ang lahat ng mga pulis at ang ingay ng kanilang mga sasakyan sa labas, doon lamang tuluyang bumigay si Flor. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang muka ay natatakpan ng kanyang mga kamay habang ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa pag-iyak. Ang takot na mawala ang kanyang emosyon, ang kanyang pamilya, ay tila isang bagyong lumipas, ngunit nag-iwan ng matinding pinsala sa kanyang puso. Nilapitan siya ni Silvio at dahan-dahang lumuhod sa kanyang tabi. Hindi siya nagsalita, ngunit niyakap niya si Flor ng mahigpit. Isang yakap na hindi humihingi ng kapalit. Isang yakap na nagsisilbing kanlungan sa gitna ng nagdaang bagyo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Flor na hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Ngunit habang umiiyak si Flor sa balikat ni Silvio, isang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya ang narinig mula sa malayo, patungo sa direksyon ng ospital kung nasaan si Nonoy. Isang panibagong pangamba ang muling gumising sa kanyang natitirang lakas. Ang tunog ng sirena na umalingaw-ngaw sa malayo ay hindi para kay Nonoy. Ito ay para kay Tia Ramona. Sa kabila ng kanyang pagtakas, hindi kinaya ng kanyang mahinang katawan ang bigat ng takot at konsensya. Nahimatay siya sa estasyon ng bus habang sinusubukang lumabas ng probinsya. Nang makarating si Flor sa pampublikong ospital kung nasaan ang kanyang tiyahin, nadatnan niya itong nakahiga sa isang makitid na higaan, maputla, at nakakabit sa mga medical na aparato. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng mahihinang paghinga sa loob ng ward ay nagbigay kay Flor ng isang matinding pakiramdam ng lungkot. Lumapit siya sa higaan, kasama si Silvio na nananatiling tahimik na nakatayo sa kanyang likuan, nagsisilbing kanyang matatag na sandigan. Nang imulat ni Ramona ang kanyang mga mata at makita si Flor, agad na nangilid ang mga luha sa kanyang namumutlang mukha. Lumingon siya at pilit na hinawakan ang kamay ng dalaga. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng desperasyon. "Flor, patawarin mo ako." Pagmamakaawa ni Ramona, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na daliri ni Flor. "Ginawa ko lang yon dahil natatakot ako para sa pinsan mo. Alam mong ako ang nag-alaga sa inyo nang iwan kayo ng inyong mga magulang. Kung hindi dahil sa akin, wala kayo ngayon dito." Narinig ni Flor ang pamilyar na pangangatwiran, ang lumang awitin ng utang na loob na ginamit sa loob ng maraming taon upang itali siya sa isang buhay na puno ng sakripisyo at pagdurusa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang takot na batang babae na madaling maoto ng mga salita. Tumingin siya sa kanyang tiyahin ng may malalim na habag, ngunit may kasamang matatag na desisyon. Inalis ni Flor ang kanyang kamay mula sa pagkahahawak ni Ramona. Marahan, ngunit may kasiguraduhan. "Tia Ramona, pinapatawad ko na kayo sa lahat ng ninakaw ninyo sa amin. Pinapatawad ko kayo sa pagbebenta ng aking dangal kay Doña Amalia," wika ni Flor. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng bigat. "Ngunit ang utang na loob na sinasabi ninyo, nabayaran ko na yon ng aking luha, ng aking dugo, at ng aking kabataan." Kumuha si Flor ng isang maliit na sobre mula sa kanyang bag at inilagay ito sa tabi ng una ni Ramona. "Ito ang huling tulong na maibibigay ko para sa inyong mga gamot. Pagkatapos nito, tapos na ang aking tungkulin sa inyo bilang kamag-anak. Nais ko nang mabuhay para sa aking sarili at para kay Nonoy." Umiyak ng malakas si Ramona, ngunit hindi na lumingon si Flor. Humarap siya kay Silvio na nakatingin sa kanya ng may matinding pagmamalaki at paggalang. Sa pamamagitan ng kanyang mga mata, sinabi ni Silvio, "Malaya ka na, Flor." Nang lumabas sila ng ospital, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa sa mga nakaraang araw. Ang hangin ay tila mas madaling hiningahin. Ang tanikala na gumapos sa kanyang puso sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng naputol. At sa kanyang tabi, si Silvio ay nag-abot ng kanyang kamay. Isang imbitasyon sa isang bagong bukas
kung saan ang kanilang mga puso ang magdidikta ng sarili nilang melodya. Ang bulwagan ng Marbella Group ay puno ng mga mamamahayag, mga flashing na liwanag ng camera, at mahinang bulong-bulungan ng mga tao. Ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Doña Amalia at Eduardo Rodriguez ay naging pinakamalaking iskandalo sa bansa. Lahat ay naghihintay sa pahayag ng natitirang tagapagmana ng imperyo, si Don Silvio Marbella. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Flor kasama si Nonoy. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit hindi na dahil sa takot. Tumingin si Silvio sa kanya bago lumakad patungo sa gitna ng podium. Ang kanyang tindig ay matatag, ang kanyang mukha ay kalmado. Walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan. Hindi lumapit si Silvio sa mikropono. Sa halip, tumingin siya ng diretso sa mga kamera at nagsimulang kumilos ang kanyang mga kamay. Ang bawat kumpas ng kanyang daliri ay may dalang kakaibang gilas at tula. Sa tabi ng entablado, ang interpreter na kanyang inihanda ay nagsimulang isalin ang kanyang mga salita sa wikang naririnig ng lahat. Sa loob ng maraming taon, namuhay ako sa likod ng isang pader ng katahimikan. Pagsasali ng interpreter sa boses na umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Nawalan ako ng pandinig dahil sa isang aksidente noong ako ay bata pa. Itinago ko ito dahil sa takot na ako ay husgahan. Dahil sa takot na ang aking kapansanan ay maging kahinaan ng aking pamilya. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa buong bulwagan. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng larawan, ngunit nanatiling matatag si Silvio. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagpapahayag gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit natutunan ko na ang tunay na kapansanan ay hindi ang kawalan ng pandinig, kundi ang kawalan ng puso na makinig sa katotohanan. Ngayong araw, formal kong iniaanunsyo ang aking pagbibitiw bilang Pangulo ng Marbella Group. Ang aking mga ari-arian ay ililipat ko sa isang bagong pundasyon, isang paaralan at sentro ng pagpapalingap para sa mga batang may kapansanan sa pandinig. Lumingon si Silvio kay Flor. Ang kanyang mga mata ay lumambot at sa harap ng buong mundo, ginamit niya ang kanyang mga kamay upang sabihin ang isang bagay na nagpatulo ng luha sa mga mata ng dalaga. At ang pundasyong ito ay pamumunuan ng babaeng nagturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi kailangang marinig upang maunawaan. Flor, salamat sa pagiging tinig ko sa gitna ng aking katahimikan. Ang buong bulwagan ay napuno ng isang malakas at matagal na palakpakan. Walang sino mang nanghusga. Sa halip, ang lahat ay nabilib sa tapang ng isang lalaking pinili ang katotohanan kaysa sa wad na kapangyarihan. Lumapit si Silvio kay Flor at kinuha ang kanyang kamay. Sa ilalim ng mga liwanag ng kamera, magkasama silang humakbang palabas ng bulwagan, hindi bilang mga bilanggo ng kanilang nakaraan, kundi bilang mga malayang tao na handa nang sumulat ng kanilang sariling kwento ng pag-ibig at pag-asa. Ang simoy ng hangin sa dalampasigan ng Batangas ay may dalang amoy ng asin at laya. Sa ilalim ng malilim na dahon ng mga puno ng niyog, maririnig ang kakaibang uri ng musika. Hindi ito musika ng mga instrumento, kundi ang musika ng mga tawa at mabilis na kumpas ng mga kamay ng mga bata sa paaralang binuo ni Flor at Silvio. Dito, ang katahimikan ay hindi isang kapansanan, kundi isang banal na espasyo kung saan ang mga puso ay malayang nag-uusap ng walang takot na hindi maunawaan. Nakatayo si Flor sa balkonahe ng maliit na gusali. Pinagmamasdan si Nonoy na masayang nakikipaglaro sa iba pang mga bata. Ang kanyang kapatid ay hindi na ang takot na batang nagtatago sa kanyang likod. Siya ay isa ng batang puno ng tiwala sa sarili. Lumalaki sa isang mundong kumikilala sa kanyang halaga. Sa kanyang isipan, binalikan ni Flor ang mga nagdaang taon ng dusa. Naisip niya si Doña Amalia at si Tia Ramona
nakasalukuyan pa ring nagbabayad sa kanilang mga kasalanan sa ilalim ng batas. Walang pot na natira sa puso ni Flor. Ang pagpapatawad na kanyang ibinigay ay hindi dahil sa karapat-dapat sila rito, kundi dahil karapat-dapat siya at si Nonoy sa isang buhay na walang dalang bigat ng nakaraan. Ang katarungan ay natapos na sa silid ng hukuman, at ang pagpapalingap sa sariling kaluluwa ay nagsimula sa kanyang paglisan sa mansyon ng mga Marbella. Isang mainit na kamay ang dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Lumingon si Flor at nakita si Silvio. Ang kanyang muka ay payapa, malayo sa malamig na imahe ng isang bilyonaryong kinalakihan ng marami. Lumapit si Silvio sa kanya. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Flor at dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga daliri. Gamit ang kanyang isang kamay, kumumpas si Silvio ng may laming. Dito, sa piling mo, natagpuan ko ang aking tahanan. Ang aking mundo ay hindi na tahimik, dahil ang bawat tibok ng puso mo ang aking naririnig. Ngumiti si Flor. Ang kanyang mga luha ay pumatak, ngunit ito ay mga luha ng lubos na kaligayahan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Silvio. Pinakikinggan ang mahina, ngunit matatag na tibok ng puso ng lalaking nagbigay sa kanya ng tunay na kalayaan. Ang pag-ibig, sa huli, ay hindi nangangailangan ng mga dakilang salita o marangyang ginto. Ito ay matatagpuan sa mga tahimik na sandali ng pagtitiwala, sa mga kumpas ng kamay na nagpapakita ng pag-asa, at sa desisyang manatili sa tabi ng isa't isa sa kabila ng dusa ng mundo. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa abot-tanaw, nag-iiwan ng kulay ginto sa karagatan, alam niya na Flor at Silvio na ang kanilang melodya ay patuloy na aawit. Tahimik, maganda, at walang katapusan. Ang kulay ginto ng dapit hapon sa Batangas ay unti-unting napapalitan ng banayad na liwanag ng mga bituin na tila nagsasabing ang bawat bagyo ay may katapusan at ang bawat pusong sugatan ay makakatagpo rin ng sariling kapayapaan. Mga mahal kong tagapakinig, nawa yakapin kayo ng init at pag-asa sa mga sandaling ito. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pagsama sa akin hanggang sa huling yugto ng paglalakbay ni na Flor at Silvio. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan nalaman ni Flor na ninakaw ang pera para sa operasyon ng kanyang kapatid at siya pa ang pinalaya sa mansyon, naramdaman ko ang sarili kong puso na nadurog. Naalala ko ang napakaraming kababaihan sa ating lipunan na patuloy na nagsasakripisyo, binabata ang lahat ng sakit para lamang sa pamilya. Kahit na minsan ay sila pa ang tinataksilan ng sarili nilang dugo. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay inspirasyon mula sa mga totoong buhay at mga lihim na luha ng mga ordinaryong tao na aking nakasalamuha. Ito ay bunga ng malalim na pagninilay-nilay sa kahulugan ng tunay na pagpapatawad, paglaya, at pagbangon mula sa dusa. Sa inyong palagay, tama ba ang naging pasya ni Flor na patawarin si Tia Ramona, ngunit tuluyan ng putulin ang kanilang ugnayan? O dapat ba siyang nagbigay pa ng isa pang pagkakataon para sa pamilya? Nais kong marinig ang inyong saloobin sa usaping ito. At habang nakikinig kayo sa aking boses ngayon, nasaan kayo? Marahil ay nagluluto kayo ng hapunan para sa pamilya, nagtutupi ng mga damit, o kaya na may nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ibahagi ninyo ito sa akin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento, ang inyong mga karanasan, ay laging may puwang dito sa ating munting komunidad upang pakinggan at bigyang halaga. Huwag niyo rin sanang kalimutang i-like at i-share ang video na ito para maabot pa natin ang ibang mga pusong nangangailangan ng lakas at pag-asa. Nawai patuloy kayong maging matatag at mabuhay nang may danggal sa inyong sariling pamamaraan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Pamagat ng kwento, ang himig ng pipi kong pag-ibig. Paalala, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay kathang-isip lamang, nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.
Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel na Story ng Puso.